Kahalagahan ng ideolohiyang totalitarianismo. Sa video na ito ay tatalakayin ang konsepto, dahilan at mga katangian nito. Ang totalitarianismo ay naranasan sa ilang mga bansa matapos ang unang digmaang pandaigdig. Ngunit ano nga ba ang totalitarianismo? Ito ay isang anyo ng pamahalaan kung saan ang isang partido o pinuno ay may ganap at kabuuang kontrol sa lahat ng aspeto ng buhay ng kanyang mamamayan. Ngunit bakit nga ba ito lumaganap? Ang ilan sa mga dahilan ng paglaganap ng totalitarianismo ay pang-ekonomiyang krisis, hindi epektibong pamamahala, kakulangan sa seguridad, matinding nasyonalismo at kakayahan at karisma ng isang lider. Ang pang-ekonomiyang krisis ay isa sa mga dahilan dahil ang matinding kahirapan, kawalan ng trabaho at pagkalugi ng negosyo ang nagtulak sa mga tao na mahulog sa pangako ng mga lider ng agarang solusyon gaya na lamang ng maranasan ang Great Depression. Ikalawa ay ang hindi epektibong pamamahala. Pagkatapos ng unang digmaang pandaigdig, may mga bansa na lumala ang krisis ng kanilang ekonomiya, kaguluhan sa lipunan at kawalan ng seguridad, dulot ng kakulangan ng solusyon ng kanilang demokratikong pamahalaan. Dahil dito ay nawala ang tiwala ng mga mamamayan sa demokratikong pamahalaan. Ikatlo ay ang kakulangan ng seguridad. Ang kagutuman at kahirapan ay naging sanhi ng pagtaas ng krimen, gaya ng pagnanakaw, at paglaganap ng maraming riot, street fighting at mga insidente mula sa mga grupong laban sa gobyerno. Ang mga kaguluhan at krimen na ito ay nagdulot ng takot sa mga tao at pagnanais sa isang leader na magbabalik ng kaayusan ng kanilang bansa. Isa sa mga dahilan rin ay ang matinding nasyonalismo. Ang pagkatalo sa digmaan gaya ng Germany ay nagdulot ng pagnanais na ibalik ang kadakilaan ng kanyang nasyon. Kung kaya't ang mga mamamayan ay tinanggap ang totalitarianismo na layuning magkaroon muli ng kaayusan, kapangyarihan at karangalan ang kanilang nasyon. Dagdag rin sa mga dahilan ng paglaganap ng totalitarianismo ay ang mga leader na may kakayahan at karisma. Gumamit sila ng mga mahuhusay na oratory skills, propaganda o mga pangako upang palakasin ang tiwala at suporta ng masa. Ginamit ang kahirapan, kaguluhan at nasyonalismo upang maglatag ng mga pangakong tungkol sa kaayusan na makaiimpluwensya sa mga mamamayan nito. Ngayon, ano naman ang mga katangian ng isang bansang may ideolohiya o pamahalaang totalitarianismo? Una sa mga katangian ay isang partido o lider lamang ang namumuno. Lubos na kontrol sa lipunan, pagpapakalat ng propaganda at ideolohiya, censorship at pagkontrol sa impormasyon, limitadong kalayaang sibil at militarisasyon. Masasabi natin na ang isang bansa ay may totalitarianismong pamahalaan kung ang namumuno ay isang partido o lider lamang. Ito ay pinamamahalaan lamang ng isang partido o leader lamang, walang oposisyon o alternatibong partido na kung saan lahat ng kanyang desisyon ay hindi maaaring tutulan at lahat ng desisyon ay mula sa kanya. Ikalawa ay lubos na kontrol sa lipunan. Hindi lamang ang politika ngunit maging ang edukasyon, media, kultura, relihiyon at pribadong buhay ng mamamayan ay kinokontrol ng pamahalaan upang matiyak na ang mga ito ay nakabatay sa ideolohiya ng rehimen. Samantalang sa ekonomiya naman, ang malalaking industriya ay kontrolado ng pamahalaan at ilan at piling pribadong negosyo ay nasa mahigpit na regulasyon at polisiya ng pamahalaan. Ikatlo ay ang pagpapakalat ng propaganda at ideolohiya. Sa paraan na ito, ginagamit upang hubugin ang isipan, kilos at opinyon ng publiko ayon sa ideolohiyang nagbibigay katwiran sa kanilang pamamahala. Ang propaganda ay ginagamit sa kagustuhang mapapurihan ang pinuno at pamahalaan, masiraan ang mga kaaway at maipalaganap ang impormasyon at ideolohiya na nais ikintal sa mga mamamayan. Karagdagan pa sa katangian ng isang bansang may totalitarianismo ay may censorship at pagkontrol sa impormasyon. Ang media censorship ay pinipigilan ang kritisismo, balita at mga akdang nagpapahayag ng pagsalungat o pamumuna laban sa pamahalaan. Sa paraan na ito, maaaring ikulong ang mamamahayag o manunulat na ito
o maaari ding makaranas ng karahasan upang tuluyang mawala ang banta laban sa pamahalaan. At isa pa sa mga katangian ay may limitadong kalayaang sibil ang mga mamamayan. May sistematikong paraan ng pagsubaybay at pag-eespiya sa mga mamamayan na pinaghihinalaan na kalaban ng pamahalaan, na inuulat sa otoridad ang mga kilos at aksyon ng mga ito. Hinihigpitan din ang kalayaang magpahayag, magpulong at mga aktibidad na may kinalaman sa relihiyon. Maaring maaresto ang mga lalabag dito. Ang paraan na ito ay ninanais na mapanatili ang takot ng mga mamamayan sa pamahalaan. At ang panghuli ay ang militarisasyon. Ang rehimeng totalitarianismo ay mayroong malaki at malakas na puwersang militar upang makontrol ang mga banta at mga kaguluhan upang makalikha ng takot at respeto mula sa mga mamamayan at madepensahan ang nasyon laban sa mga panloob at panlabas na banta ng seguridad. At ang ilan sa mga bansang nagkaroon ng totalitarianismo sa kasaysayan ng daigdig ay ang komunismo sa China, komunismo sa Russia, pasismo sa Italy, at ang nazismo sa Germany. At ito ay tatalakayin sa susunod na video.